Why are you silent? Tanong niya pero hindi ako sumagot. Nagtatampo ako, nagsiselos, kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip ko. At nandyan na naman sa akin yung igit selos kay Zara. Hey! He caressed my face. Iniwas ko ang mukha ko. Naiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko lang yung inggit kay Zara. He groaned. Sa restroom na muna ako. Pinigilan ko ang luha kong wag tumulo. Dumaan ako sa harapan niya. Nahilan naman ako dahilan para mapaupo ako sa kandungan niya. Walang gaanong tao sa pwesto namin. Tahan na, pag-aalo niya. I bit my lips para wag humikbi. Shh, wife. Mas lalo lang akong tahimik na umiyak. Sorry, sambit ko, sabay tayo pero pinigilan niya ako. Nakapulupot ang isang braso niya sa bewang ko. Hinalikan niya naman ang pisngi ko. I'm sorry, we will take a picture together. Stop crying, pag-aalo niya pa. Napatigil naman ako. Talaga ba? He nodded. I just hugged him. Nanatili na ako sa kandungan niya. I did enjoy the movie too. Hinalikan ko na siya minsan. Nalieg pataas sa panga niya. Stop, wife? Maliit ako napanguso pero pinagpatuloy lang niya ang ginagawa. He groaned. Hinawakan ang mukha ko at mariing hinalikan sa labi. I kissed him back and snaked my arm around his neck. Naramdaman ko pa ang kakaibang pakiramdam ng kamay niya sa loob ng suot kong dress. He unhooked my bra. Raymond, baka may makikita sa atin. Tumingin ako sa paligid but they're busy watching the movie. Hindi ako papayag na may makakitang iba ng katawan ko. He whispered. Napaungol ako nang pumasok ang ulo niya sa loob ng dress ko. He kissed my forehead. Naramdaman ko rin kaagad na mainit niyang bibig sa dibdib ko. Napasabunot ako sa buhok niya. Liyong-liyo sa ginagawa niya. Raymond? Ramdam ko ang pamimintig ng pagkababae ko. Pinagpalit niyang peso namin. Ako na ngayon na nakaupo at nakaluhod naman siya sa harapan ko. Bumigat ang paghinga ko dahil alam ko na ang sunod niyang gagawin. Tumingin siya sa akin. I looked at him too. Raymond. Napakalakas ng boses ko. Mabuti na lamang at busy pa rin sila. Wala pa, wife. Lower your moan. He chuckled. Kagat-kagat ko ang labi ko para pigilan ang aking pag-ungol. Pinatitigil ko pa siya pero mas ginalingan niya pang lalo. Nanginig ang mga binti ko ng labasan. Imbes punasan niya ng panyo, ang ginamit niya dahilan para mamula ako ay ang dila niya na nung hinalikan niya ako sa labi bigla. Nakalmot ko siya sa may bandang batok. Ramdam ko yung gigil sa paghalik niya. Pinagdikit niya ang mga noo namin at kapwa naghahabol ng hininga. I love you. Natigilan ako. Para akong nabingi sa narinig. Raymond, I love you. I'm sorry for everything, wife. Hindi ko alam ang ire-react ko. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi ako nananaginip? Para sa akin ba talaga? Magiging mabuti na akong asawa. Just give me a chance to prove myself. Habol pa rin niya ang hininga niya. Napangiti ako. Yan lang naman ang hinihintay ko sa kanya. Ramdam kong totoo yon. Ramdam ko sa boses niya. I love you too, Raymond. I love you so much. I whispered. We kissed again. Di gaya ng kanina na mariin at marahas. Ngayon ay magaan, maingat at puno ng pagmamahal. Ramdam ko ang pag-iingat sa halik niya. Tumulo ang luha ko habang hinahalikan siya. The word I want to hear from him, narinig ko na. Mas binigyan niya pa ako ng chance ipaglaban talaga siya at wag bumitaw basta. Sana ang lahat ng ito'y totoo. Manonood ka ba? Tanong ko sa kanya sa kabilang linya. Mamaya na ang pageant. Kinakabahan ako sa totoo lang. Hindi ko alam ang gagawin ko sa stage. Ayoko namang baliwalain ang ilang buwan naming practice. Napalingon siya sa akin. Di ko mabatid ang ekspresyon ng mukha niya. I'll try. Tipid na sagot niya. Napatango na lang ako. Baka pagod lang siya. Kaya parang wala siyang gana. Hindi ako nag-e-expect na manonood siya. Nalulungkot ako pero wala na ako magagawa. If hindi man niya mapanood. Ang ganda mo namang bata. Anang hinar ni mommy na makeup artist. Hindi ko pa nakakita si Vincent pero alam kong same room lang ang aming gagamitin para sa pag-ayos sa amin. Inayusan lang ako. Ang utak ko naman kung ano-ano ang iniisip. Baka may date sila ni Zara na hindi siya manonood. Okay lang naman. Nasa akin naman na si Raymond nitong mga nakaraang buwan. Napahagat na ako ng labi.
Hindi ko maiwasan mag-isip ng kung ano-ano. Baka may iba silang gawin. Come here, Fafa Vincent. Tili na makeup artist dahilan para mapatakip ako ng tenga. Napalingon ako kay Vincent. Muntik ko na siyang di makilala dahil sa ayos nito. Mas lumabas yung kagapuhang taglay niya. Iba pala ang itsura niya kapag nakaayos. Tumutulo na. Napatikom ako ng bibig. Napahawak pa ako pero wala naman. Nahampas ko tuloy siya. Napalingon si Vincent sa akin. He smiled at me. Nginitian ko rin siya pabalik. Akin lang si Fafa Vincent, Nadja. Huwag mo na agawin. I rolled my eyes. Meron na ako kaya sayo na siya. Kinikilig naman ang bakla. Kala mo naman nanalo sa loto. Naka-uniform muna kaming rarampa. Lahat ng senior high school kasali sa pageant. Bawat section may representative. Kung di ako nagkakamali, 30 yata kami. Ang dami kaya inagahan ng pagsisimula. Kinakabahan ako. This is not my first time kasi sumasali na ako dati. Calm down, you can do it. Someone whispered on my ear. Pamilyar sa akin ang boses niya. Napalunok ako at napahawak na mahigpit sa damit ko. He snaked his arm around my waist. Inalikan niya rin ang balikat. Tila pinapakalma. Nanghina ako sa ginawa niya. You can do it. Panonoorin kita. Bulong niya pa. Tumingin ako sa gilid niya dahilan para mahalikan niya ako sa pisngi. Namula rin ako na maramdamang nakatingin siya sa akin ang ibang mga kasama ko. Raymond, nakatingin sila. Baka kung ano pang sabihin at isipin nila. I don't care. Asawa naman kita. He chuckled that made me blush. The pageant started. May nag-perform muna bago kami isa-isang umakyat mula sa backstage. Palaban na palaban yung mga kalaban ko at makikita yung confidence sa kanilang mga mata. Ang gagaling din mag-model. Mas kinabahan ako nang ako na. Huminga muna ako na malalim bago dahan-dahang umakyat sa stage. Focus, Nadia. Focus. Naglakad ako na normal without any expression. I smiled at first. Pagkaikot ko siya namang pagtari ng mukha ko. Fierce. Paulit-ulit ang ginawa kong ekspresyon ng mukha ko bago ko tumalikod. I saw Raymond in front. He smiled at me kaya mas napangiti ako. Nagtuloy-tuloy lamang ang pageant pero may hindi inaasahan na mangyayari. Nadia? Someone shouted my name. Napalingon ako sa lalaking tumawag sa akin habang hawak pa rin ang microphone, dala ko na ang sasagot sa tanong. Napatingin ako sa itaas ko at ganun lamang ang gulat ko na makita ang pabagsak ang dim light. I closed my eyes and waiting for it to hit me. Pero wala akong naramdaman. Someone hugged me. Napuno ng kaba ang dibdib ko. Bakit kaya siya ang nabagsakan? Nanginginig na ang mga kamay ko. Hindi ako makakilos ng maayos. My eyes are still closed. Vincent? I cried. Shh, it's okay. Open your eyes. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. He is okay. Nakayakap ako sa kanya sa balikat niya at umiiyak. Muntik na naman. Namamatay ako and for the second time he saved my life again. Napalingon ako sa paligid nang marinig ko ang mga sigawan. He helped me to stand up. Napalingon ako sa pinagkakaguluhan. Zara? Bulong ko sa hangin na makita kong buhat ni Raymond si Sarah, naduguan. I smiled bitterly pero mas pagtataka pa rin ako kung paano si Sarah natamaan hindi naman siya kasali. How? Tulirong tanong ko kay Vincent but he did not answer me. Curiosity is killing me. Hindi natuloy ang pageant dahil nga sa aksidenteng nangyari. I am wearing his jacket. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Nako-curious pa rin ako. Ihahatid na kita. Mahinang sabi niya pa. I just nodded. Hawak niyang balikat ko at inaalalayan sa paglalakad. I am thankful for him kasi nandiyan na naman siya. Siya na naman ang nagligtas ng buhay ko. Nag-aalala ako kay Zara pero hindi ko maiwasan na makaramdam ng selos at inggit. Sa pangalawang pagkakataon, ibang tao na naman ang nagligtas ng buhay ko imbes na siyang asawa ko. Oh God! Gulat na gulat ako. May aksidente pong nangyari sa kalagitnaan ng pageant. Muntik na pumabagsakan si Nadia ng dim light. Mahinahon na sabi ni Vincent. What? Imposible hindi maayos ang pagkakakabit ng ilaw. Aksidente ba o sinadya? Talong ni Mommy dahilan para di makasagot si Vincent. Natahimik din ako. Imposibleng sadya yun? Napahamak po si Zara. Siya po yung nabagsakan nung... Halos di ko matuloy ang sasabihin ko dahil sa sobrang pag-iyak at panginig. Ano naman ginagawa ni Zara doon?
Tanong ni Mommy kaya pareho kaming di nakasagot ni Vincent. Napalingon ako kay Vincent na nasa akin pa lang mga paningin. Kita ko ang sobrang pag-aalala niya, kaya ngumiti ako ng maliit. There is something wrong. Wala sa sariling sabi ni Mommy. Magpahinga ka muna. Is it okay to you, Vincent, kung sasamahan mo si Nadia? Lumingon muna sa akin si Vincent. Humingi ng permiso. I nodded. Sinamahan nga ako. Makakaalalay pa rin siya sa akin. Nang tumapat kami sa pinto ng kwarto, tumigil ako kaya't napalingon ako sa kanya. Pwede bang samahan mo ako sa loob? I asked. Hindi ko alam kung magandang tingnan na kasama ko siya sa loob, lalo na't may asawa ko. But I just need him right now. He did not answer me. He just nodded and guided me again. Nagpalit na muna ako sa may banyo. Hinintay niya naman ako sa may labas. Thank you. Sincere na sambit ko. You okay? He asked. Umiling ako. I am not okay. I am hurt again because of him. Ang hirap maging soft-hearted. I am not. Tanging sagot ko at tinabihan siya sa gilid ng kama. Umusod naman siya ng kaunti. Dahilan para matawa ko mahina. Vincent, bakit? I asked. Napakunot naman ang noon niya at napanunok naman ako ng sariling naway kung bakit ganoon ang tanong ko. Hindi niya talaga maintindihan. You need to rest, Nadia. He gently said. Tumango na lang ako at humiga na nang tumayo siya. Aalis ka na? Tanong ko. Umiling siya at lumapit sa akin ng bahagya. Kinumutan niya ako at tinalikan sa noo. Pagising mo, nandito pa rin ako. Aniya sabay halik ulit sa noo ko. My heart beat so fast. Hindi ko alam kung bakit pero alam ko sa sarili ko na parang may iba na ako nararamdaman kay Vincent. Hindi ko alam kung magugustuhan ko ba o hindi pero parang ayoko. Someone is caressing my face. I felt it. Bumungad kaagad sa mga mata ko si Raymond. Halatang pagod siya. Halata ring parang nasasaktan siya. I'm sorry. Nangihinang sagot nito. Kamusta si Zara? Tanong ko. Yumuko lang siya at tumawak sa mga kamay ko. Hindi siya sumagot kaagad. She's okay now. Tumango lamang ako. Matulog ka na, kailangan mo ng pahinga? Mahinang sabi ko sa kanya. Pwede bang dito ako matulog? I just need you. Aniya pero imbes matawa, kumirot ang puso ko. Kailangan niya lang kasi ako kasi wala si Zara. Imbes sagutin niya, tumango na lang ako at tinayaan siyang tumabi sa akin. He hugged me. Sumiksik din siya sa leg ko. Hinaplos ko ang buhok niya at tahimik akong umiyak habang mahimbing ang tulog niya. Zara? He mumbled, mukhang nananaginip. I smiled bitterly at hinayaan ang mga luha ko. Nasasaktan ako pero bakit parang okay lang. Alam kong nag-aalala siya kay Zara dahil girlfriend niya yung tao. Pero sana naman akong isipin niya kapag magkasama kami o magkatabi sa kama. Naging usap-usapan sa school namin na nangyari. Naging usap-usapan din si Zara na siya daw ang nagdigtas ng buhay ko. Tinulak niya raw ako para masalo ni Vincent. I am thankful to her. Nakokonsensya rin ako sa nangyari sa kanya at nag-aalala. Huwag ka masyadong magtiwala, Nadia. Hindi mo alam bait-baitan lang pala sa'yo. Mariing sa ni Joy. Napanguso ako na maliit. Mukha namang mabait si Zara. Wala rin sa itsura niyang maldita. Ang hinhin niya nga kumilos eh. Kung di siya mabait, edi sana hindi niya ako niligtas. Nagulat ako nang ibinagsak niya yung hawak niyang milk tea sa lamesa. Hindi ka ba nagtataka, Nadia, kung paano nandun kaagad si Zara sa stage at kung paano nahulog ang mga yon? Mismong ikaw na ang sasagot? Napaisip ako pero iwinaksi ko yon. Ayokong pag-isipan na masama si Zara dahil alam kong hindi niya gagawin yon. Imbes sagutin ang tanong niya, may tinanong ako. Joy, may sinabi ka ba kay Vincent? Napakunot naman ang noon niya. Ano naman ang sasabihin ko kay Vincent? Kung hindi si Joy, sino? Parang may alam na kasi si Vincent. Mahinang wika ako dahilan para mapatahimik siya. Sinabi niya ba sa'yo? Umiling ako. Sabi niya may alam daw siya kaya feeling ko alam niya na yung tungkol sa amin ni Raymond. Sagot ko sa kanya. Eh di sana tinanong mo si Vincent para hindi ka nag-overthink? Aniya. Napanguso na naman ako. Nahiya naman kasi ako magtanong baka kasi hindi niya alam. Pagkatapos madudulas ako. Mabuti na lang may sem break tayo pagkatapos gagraduate na. Napangiti ako sa sinabi niya. May 1 linggo kaming sem break pagkatapos 1 linggong practice para sa graduation namin. College na ako sa pasukan. Saan university ka papasok? Talong ko. Kung nasan ka, doon din ako. Sagot niya kaya napangiti ako. Susundan at susundan niya talaga ako.
Ang bilis ng mga araw at buwan. Parang kailan lang nag-enroll ka be pagkatapos malapit nang gumraduate? Anong kukunin mong course? Tanong niya. Di ako nakasagot. Hindi ko pa alam kung anong kukunin kong course. Ang palagi ko kasi iniisip yung pagiging asawa ni Raymond. Hindi ko pa alam, tsaka ko nalang iisipin. Marami pa ako mga output na gagawin. Pareho lang kaming tumawa. Konting kwentuhan pa ang ginawa namin bago bumalik sa mga room namin. Pagpasok ko sa room, nakita ko may kausap si Vincent na babae. Hindi ko alam pero may iba akong naramdaman na makitang tumatawa at gumingiti siya sa iba. Tahimik na lang ako umupo hanggang sa dumating ang professor namin. Nakakita ko pa rin nag-uusap si Vincent at yung babae na isa sa mga kaklase namin. Ano bang pakialam ko kung makipag-usap si Vincent sa iba? I chuckled a bit. Mahal ko si Raymond, mahal na mahal ko siya. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko kay Vincent? Bakit para nagsiselos ako? Nahulog ba ako kay Vincent ang hindi ko alam? Sa ilang buwan din namin nagkasama dahil sa practice para sa pageant, mas nakilala ko siya. Siya yung nandyan kapag kailangan ko siya at kapag wala si Raymond sa tabi ko. Si Vincent yung nandyan palagi. Nahulog na yata ako. Matagal ko nang alam, Raymond. Matagal na. Nagpapanggap akong wala akong alam kasi mahal na mahal kita. Napatigil ako sa pagpasok sa kondo ni Raymond. Nanlamig akong bigla na marinig ang boses ni Sarah. Naparunok ako at nanginig ang mga kamay. Napahigpit ang hawak ko sa lunchbox sa dala ko. Gusto kong umatras pero ayokong kumilos ng mga paa na para bang may sariling isip. Ang sakit-sakit na, Raymond. Hindi ko na kaya. I felt the pain in my chest. Alam niya mula umpisa pa lang but she is pretending that she did not know. Girlfriend mo ko. Ang tagal lang tayo pagkatapos malalaman ko kasal ka na. Inintay kong sabihin mo sa akin kasi maiintindihan ko naman pero wala. Wala ako narinig sa'yo. I want to run away pero ayaw naman ng mga paa ko, Raymond. Nagpanggap akong maayos sa harapan niyo kahit sa kalooban ko. Nasasaktan ako. Ramdam na ramdam ko yung sakit sa bawat salitang binibitawan niya. Ito ba yung kapalit? Napayuko ako at pinaglaruan ng mga daliri ko. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Mukhang hindi nila ako nararamdaman. Bakit, Raymond? Ano ang pagkukulang ko? Binigay ko sa'yo lahat pero niloko mo lang ako? Ang gago mo rin pala. Sigaw niya at pinaghahampas ang dibdib ni Raymond na walang imig. May pumatak na isang luha sa mga mata ko. I am hurt for Zara. We betrayed her. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Gago ka pa rin. Akala ko na bago na kita pero mali pala ako. She shouted again. Nanatiling walang imig si Raymond. Ayoko na, Raymond. Ayoko na, maghiwalay na tayo. Nabagsak ko ang hawak ko para mapalingon sila sa akin. Sorry. Tanging nasambit ko. Di ko na malay na kalapit na kagad sa akin si Zara. Bigla niya akong sinampal na hindi ko inaasahan. I did not expect na gagawin niya yon. Ang landi-landi mo. Alam mong boyfriend ko si Raymond, pinatulan mo pa rin? Pinakasalan mo pa rin? Pinilit mo pa rin yung sarili mo? Sigaw niya sa pagmumukha ko. Hindi ako nakaimik. Nakayuko ako habang hawak ang pisngi kong sinampal niya. Napakawalang hiya mo. Ang kati mo. Bigla niya akong sinabunutan. Di agad ako nakakilos sa ginawa niya. Napahiga ako sa sahig habang pinagsasampal at pinagsasabunutan siya. I deserve this. Matatanggap ko lahat ng galit niya at pananakit niya. But not now. My baby. Ang landi mo, Nadia. Ang landi-landi mo, napakawalang hiya mo. Patuloy lamang siya. Inaawat kami ni Raymond pero hindi niya mailayo si Zara sa akin na nakadagan na. No, my baby. Wala ko nagawa kundi ang pumatol. Hindi ko hahayaang masaktan ng anak ko. Hindi. Napatayo kaming pareho. Sobrang sakit ng anit ko sa pagkakasabunot niya. May mga kalmot na rin ako. Zara, stop this. Hindi niya kami napigilan kaya wala na akong choice. Tinulak ko siya. Pero kasabay ng pagtulak ko sa kanya ay ang pagtulak niya rin sa akin. Dahilan para mapaupo ako. Ramdam ko yung sakit. Napadaing pa ako pero nawalang lahat ng maramdaman ko nang nakita ko may dugo sa sahig. Zara? I called her. Napatingin siya sa ibaba niya. Nanlaki ang mga mata kagaya ko. Sandaling hindi nakaimik hanggang sa napasigaw. She's pregnant. Zara is pregnant. No. No. Wala sa sariling sambit ni Raymond na kagad binuhat si Zara na napatulala at hindi nakaimik. Naiwan ako. Iniwan niya na naman ako. Yung pag-aalala niya kay Zara, yung pag-aalala niya sa baby nila, ibang Raymond yung nakita ko. Nakita ko yung takot sa kanya.